Pinoy kang Pilipino, siguradong kilala mo ang mga putahing ito. Pero kung medyo hindi mo sila nakikilala, ito'y dahil binigyan sila ng mga bihis na kakaiba. Una sa ating listahan, ang pork dish na paborito ng lahat, ang masarap na sisig. Ang ibinibida nitong foreign twist, nagmula sa Espanya, ang empanada. Ang restaurant na ito sa Makati, specialty raw ang modern Filipino cuisine. Ang crunchy dough and juicy filling ng kanilang sisig empanada ang bubusog sa inyo. The inside, well cooked, then yung taste niya, not too salty, very good, exact yung taste niya. Kung merong Spanish version, meron ding French dish sa Taguig na tinatawag na pork's ear and cru. Bagamat malasisig ang pagkakagawa nito, French style naman ang timpla nito. Most of the ingredients we use is French influence. 4 na oras daw ibinabad sa timpla ang pork's ear. Para gawin ito, kailangang medyo tustahin ang tenga ng baboy. At ready na tong ilagay sa ibabaw ng toasted bread. Maganda yung blend ng flavors niya. Hindi siya nakaka-surprise. Parang kakaiba siya. Mula sa kilalang pulutan na sisig, tikman naman natin ang tatak Pinoy ulam na nagbibigay asim sa ating hapagkainan. Ang sinigang. Sinigang? Sinigang baka nyo? Nakatikim na ba kayo ng sinigang na walang sabaw? Sa isang modern Filipino restaurant sa Pasig, isang sizzling version ng sinigang ang aming natagpuan. Umuusok ito, hindi dahil sa mainit na sabaw, kundi dahil sa tamarind gravy sauce na ibinuhos sa sinigang flavored spare ribs. Sinamahan pa to ng mga nakasanayang gulay, maliban sa sitaw na pinalitan ng French beans. Mula sizzling spare ribs, refreshing sinigang na bagnet naman ang aming sinubukan sa isang resto sa Makati. Pero imbis na ordinaryong karne ng baboy, bagnet ang kanilang ginamit. At para gawing mas refreshing ang lasa ng sabaw, hinaluan ito ng isang special ingredient. Ano pa nga ba kundi ang pakwan? Ang resulta, ang sinigang na bagnet at watermelon. Kung solve na kayo sa asim, muli naman naming bubuhayin ang inyong pagka-bitter. Aariba na ang ampalaya. Pero hindi lang basta gisadong ampalaya ang ihahain namin sa inyo, ha? Dahil merong natatagong tamis ang gulay na ito sa mga panghimagas. Introducing ang ampalaya pinipig pulveron. Ang susi raw sa kinahuhumalingang sarap ng kanilang ampalaya pulveron ay ang perfect blending ng creamy milk at pait ng powdered ampalaya. Tinimplahan rin ito ng stevia, isang plant-based sugar substitute na swak sa mga diabetic. Mabibili ang bittersweet ampalaya pulveron sa leading supermarket sa Pilipinas. Pero kung ayaw nyo ng kahit konting bahid ng kapaitan, subukan itong ampalaya cake na specialty ng made-to-order cake business ng isang mommy sa Quezon City. Makremang dark chocolate ang lasa ng ampalaya cake na ito. Best para sa mga batang mahirap pakainin ng gulay. Naman ang pag-uusapan, umeeksena rin ang pagkain Pinoy. Ang numero 1 pasimuno, walang iba kundi ang itlog na maalat. Pero kung akala nyo'y hanggang ensalada lang ang mararating ng itlog na maalat, abay nagkakamali kayo. Marami pa tong ibubuga, gaya nitong aming natikman sa isang modern Filipino restaurant sa Quezon City. Dito, ang salted egg, hindi lang basta sahog, kundi main ingredient. From Italy, gumamit kami ng itlog na maalat para yun ang original na paalat niya. At the same time, nakapagbibigay pa siya ng magandang lasa, creamy siya. Para sa kanilang salted egg spaghettini, gumamit sila ng itlog na maalat kasama ang bawang, kamatis, white pepper at pipino. Maituturing pa rin itong Pinoy style dahil sa pamilyar na lasa ng salted egg, bagamat masosyal na ang bihis nito ngayon.
sobrang sarap niya. I can't imagine na yung itlog na pula, itlog na maalat is magagamit para sa pasta. Yung alat niya, saktong-sakto lang na para sa pasta. Pero alam nyo ba na ang itlog na maalat, swak din para sa mahihilig sa dessert? Presenting ang salted egg ice cream with black sesame paste. Inihahain ito sa isang hotel sa Maynila. Dinurog ang salted egg yolk at hinalo ito sa ice cream mixture. Isinama na rin ang black sesame paste na magbibigay ng added texture at lasa. Ang resulta, isang matamis na sorpresang may tinatagong alat. Ang ice cream ng Chinese style. O, nabusog na ba kayo? Teka, at gugulong pa itong aming huling Pinoy favorite. Let's go, sago! Hindi lang summer coolers ang sinasahogan ng sago, ha? Pwede rin tong gamitin sa pagluluto ng masasarap na putahe. Para naman sa naghahanap ng sago dessert, ito ang dapat niyong subukan. Sagong iniluto na magkakadikit at pinaliguan ng latik, gata at pinipig. Ito na ang sago cake ng isang resto sa Katipunan, Quezon City. Ang kakaibang sago dessert na ito, mabibili for 80 pesos. Masarap siya, naghahalo-halo yung lasa, yung sago na matabang, nagko-complement yung tamis ng latik, alat nung gata, tapos yung crunchiness ng pinipig. Patuloy na nagbabago ang Pinoy cuisine, kaya siguradong hindi tayo maubusan ng mga bagong titikman. Hanggang sa susunod na food trip, mga kapuso!